Malaki ang kikitain dito. May pera na akong pampagamot. Lumayo ka. Akin siya. Iyon na. Ayoko. Huwag kang lalapit. Marunong ako ng kung fu. Isang ordinaryong mortal. Isang munting cute. Mamatay ka. Tao pa ba to? Ang aking koneksyon sa mga immortal. Ikulong siya. Ang daming views. Sisikat na ako. Ikaw, kayo na napakarami. Inaapi ang isang mahina na babae. Tama ba yan? Halikan mo ako. Mamamatay ka na. Iniisip mo pa rin ba to? Bilisan mo. Halikan mo ako. Ang ganda ng mga mata mo. Grabe. Pakiramdam ko, sulit ang mamatay para dito. Sa tingin ko, tao ka rin naman. Hindi ka rin naman mas malakas sa kanya. Sigawan mo siya. Siguro naman, hindi mo na kailangang isama ako. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ako ang pinakamatindi sa mundong ito. Ang pinakamalakas na tagasunod ng daan. Ang iyong koneksyon sa mga immortal. Iniwan yan ng dakilang immortal. Ako, sigurado na ako. Sword, lumapit ka. Ito, imposible to. Ang agwat, bakit napakalaki ang agwat? Ikaw na tagasunod ng daan. Kinukumpara mo pa ang sarili mo sa akin, na tagasunod ng immortal. Saan mo nakuha ang tapang? Ikaw ba ang mula 300 taon na ang nakalipas? Na dakilang immortal. Totoong anyo, ang sabi-sabi. Hindi ba't nag-akyat na sila sa langit? Dakilang immortal na Panginoon, pasensya na sa aking kamangmangan. Naway patawarin ng dakilang immortal na Panginoon. Humihingi ako ng tawad. Papatawarin na kita. Ngunit ang kapalit ng iyong pagkakasala sa akin ay napakababa. Ang aking 2 mata, at 100 taong pagsasanay. Sapat ba ito? Tingnan mo ang sarili mo. Ang 100 taong pagsasanay ay hindi madali. Balak ko sanang palampasin ito. Sayang naman. Umalis ka na. Huwag mo akong saktan. Huwag kang mag-alala. Paano kita kayang saktan? Tingnan natin. Sa susunod, tingnan natin. Ikaw ang aking magiging asawa. Pwede. Basta't hindi mo ako sasaktan. Sandali lang. Gusto kong magtanong. Ang asawa ba ay ibig sabihin ay mister? Gusto mong maging mister mo ako? Ayaw ko. Hehe, sa tingin mo ba kaya akong tumanggi? Isang tulog, 300 taon. Tunay ngang nagbago na ang lahat. Ang laki ng pinagbago ng mundo.
Ang aking ayos. Sobra bang mag-ara ito? Mas gusto mo ba ang kasalukuyan? O ang 300 taon na ang nakaraan? Halos pareho lang. Ang buhay ay tungkol sa karanasan. Ano man ang ibigay ng langit sa atin, ay dapat nating iangkop. Bakit ako nahihilo? Hindi naman siguro. Ikaw na nagpa-practice ng immortality. Paano ka pa nahihilo sa biyahe? Dalawang siraulo. Hoy, alagaan mo ang tao. Samo ka pa sa loob ng sasakyan, 300 ang bayad. Hindi. Nandito na tayo. Hindi na kailangan hanapin. Ihatid mo siya sa istasyon ng tren. Ay nako. Ang ganda ng itsura niya. Sa mundong ito, saan ka makakahanap ng libre at maganda? Mas mabuti pang umiwas. 100, 1,000, 10,000, 100,000. Tumaas ang followers ko ng 100,000 sa live ko ngayon. May pera na ako para magpagamot. Hoy, mataba. Ang ilang kaibigan sa dormitoryo. Nag-ambag kami ng kaunting pera para sa'yo. Ipinadala namin sa WeChat mo. Alam nyo na pala, sa ganitong kalaking problema, wala man lang sinabi. Basta-basta na lang nag-drop out. Hindi ba terminal illness ito? Wala rin namang silbi kung sasabihin. Kahit dagdag na sentimo, dagdag na pagkakataon. Kahit isang tao pa ang sumuporta sa'yo, mas lalakas ang loob mo. Huwag mong isipin na mag-isa kang bumuhat ng lahat. Sige, saan ang pera? Tatanggapin ko ito. Kapag gumaling na ako, ibabalik ko ito sa inyo. Kung sakali mang mawala ako, babantayan ko rin kayo. Ano ba, sira ulo? Anong ginagawa mo rito? Hayaan mo akong magbigay sa'yo ng pera para sa gamot. Huwag mo nang ipilit ang mga ginagawa mo. Tigilan mo na ang pangangarap. Tigilan mo na ang pag-aambisyon maging sikat online, pwede ba? Ginagawa mo ang mga bagay na yan. Nakita na lahat ng kaklase at kaibigan mo. Parang kang payaso. Anong problema kung magmukhang payaso? Mas mabuti yan kaysa mamatay. Gusto kong mabuhay. Mali ba ako? Ang ex mo, naging payaso. Napahiya ka, di ba? Pakiusap. Ang sakit mo ay malubhang karamdaman. Wala pang gumaling sa ganitong sakit. Naiintindihan ko na natatakot kang mamatay. Pwede mo ba akong isipin kahit konti? Hindi pwede. Sabi mo, kung mamatay ka, mapapawi ang lahat. Ako ang pagtatawanan ng mga tao ng matagal. Ang buhay ko. Ano ba ang halaga nito sa inyo? Sobrang misteryoso naman ito. Nasa ika-20 na palapag ako. Lumipad siya pataas. Sino siya? Bakit nandito siya sa bahay mo ng gabing-gabi? Ako ang asawa niya. Kung hindi sa bahay niya, baka sa bahay mo. Ikaw. Hindi pwede. Sigurado akong alam niyang darating ako. Sinadya niyang kumuha ng babae para inisin ako. Tama ba, mahal? Anong nangyayari? Sobrang biglaan naman yang halikan ninyo. Totoo palang magkasintahan kayo. Linshu, may malubha kang sakit. Niloloko mo pa ang batang babae na yan. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kailan ko siya niloko? Alam ko naman na may malubha siyang sakit. Kaya nga lalo mo dapat itong naiintindihan. Kapag bumagsak siya at ma-hospital, ikaw pa ang mag-aalaga sa kanya. Mag-aasikaso ng dumi at pag-ihi niya. Kapag namatay na siya, ikaw pa ang mag-aayos ng bangkay niya. May iiwan pa siyang sangkatutak na utang. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Ito ang dahilan kung bakit dapat mo siyang hiwalayan. Mukhang malinaw naman sa'yo ang lahat. Kita mo, may malubha kang sakit. Wala kang pera pang pagamot. Kaya tama lang na makipaghiwalay ako sa'yo. Kahit sino naman pipiliin ang ganito, hindi ba? Kaibigan, pakinggan mo ako. Huwag kang mag-alala o magdalawang isip. Agad mo na siyang iwan. Sinong kaibigan mo? Karapat-dapat ka ba? Ang buhay ng tao ay nasa pagitan ng langit at lupa.
Ang mga bagay na panalo para sa lahat, pwedeng gawin. Naiintindihan ko rin ang mga bagay na may nadadamay pero may pakinabang sa sarili. Pero ang tulad mo, na nananakit lang ng iba nang walang pakinabang. At masigasig mo pang ginagawa. Hindi ko talaga maintindihan. Ang iyong katawan ay nagtataglay ng gaano kalaking kasamaan ang natatago upang maging ganito. Sumasalungat ka sa mga batas ng kalangitan. Ang lakas ng kalangitan. Parurusahan ka ng langit. Mukhang hindi naman siya nakakatakot ng ganoon. Hindi mo alam ang tama sa mali, pero inaaway mo pa rin ako. Para kang may sira sa ulo. May sakit ako. Mali ang sinabi mo tungkol dito. Ikaw ang may sakit. Ang mga sinasabi ko ay laging tama.